Mahigit na po 1,000 ang lumagda sa online petition na sinimulan ng isang miyembro ng Special Action Force na nakikiusap sa pamahalaan na huwag ibasura ang peace talks dahil lamang daw sa nangyari nga sa Mamasapano. Ikinuwento rin ng staff trooper kung ano ang tingin niya ang makapagbibigay tunay na hustisya para sa lahat ng mga namatay at naapektuhan sa madugong engkwentro. Napapatrol, Shara Zambrano. Sa panayam ng ABS-CBN sa miyembro ng 84th Special Action Company Seabourn, ang grupong nakalapit at nakapatay sa teroristang si Marwan sa Mamasapano. Ikinwento niya ang pinagdaanan nilang bangungot habang buong araw silang nagtatago sa maisan sa gitna ng kuta ng kalaban. Bawat galaw ng relo ko, parang nagpasalamat ako sa Panginoon na nabuhay na naman ako kasi parang imposible daw mabuhay. Ang dami nila, tinatawanan kanila. Parang easy-easy lang nila yung lugar na yun. Sa amin naman, nakakapa kami, hindi namin alam kung saan kami magtatago. Dahil walang tigil sila sa pagtakbo, uhaw ang halos pumatay sa kanila. Yung iba, uminom sa yung nililiguan ng kalabaw, may mga river na doon, hindi ka man pwede mag-igib doon at palabas-labas yung ulo mo. Talagang matatamaan ka at ang dami nila. Grabing uhaw na. Ininom namin yung mga dextrose namin. Ayon sa staff trooper, buhay pa ang buong 84th Seabourn hanggang 3:00 ng hapon nang maipit sila sa lugar na wala ng tatakasan. Dito na sila nagdesisyon na lumaban ng todo. Kami naka 360 kami, palabas yung baril lahat. Akala siguro napatay na kami lahat doon. Kaya talagang tumatayo na sila at nagmamadali. Gusto nilang kunin na yung baril. Kaya ang ginawa namin, ganti na lang kami ng ganti. Tapon kami ng granada kung anong pwedeng itapon para isuppress yung mga kalaban. Ang dami naman lang namatay doon. Doon sa akin, mga 30. Nagtataka siya kung bakit lumalabas sa mga pagdinig sa Senado na hindi mahanap ang 84th Seabourn, kaya hindi sila na-rescue agad. Every galaw namin, binabato namin ang locations namin palagi. Yun ang SOP. Kasi at any time, kung may mga reinforcements naman na darating, kung may mga fire support, yung location namin, iiwasan nila yon. Kaya raw nilang ibigay ang lokasyon ng kalaban kung hiningi lang sa kanila sana ang impormasyong ito. Para sa staff trooper, isang bagay lang ang makakapagbigay ng hustisya sa lahat ng namatay. Ang makapagbigay ng hustisya para sa mga kasamahan ko ay yung dilita kung sino yung may mga lapses during sa operation na yon. Yung may sasagot, siya nga ang responsable. Mula kahapon, mahigit 1,000 netizen na ang pumipirma sa inilunsad niyang petisyon sa change.org na nananawagan sa gobyernong huwag itigil ang peace talks dahil lang sa nangyari sa Mamasapano. Mula rin kahapon, iba't ibang paggunita na rin ang ginawa sa ika-40 araw mula nang mamatay ang 44 na staff trooper sa Mamasapano. Dumalo kanina sa isang misa ang mga staff trooper na nabuhay at nasugatan sa engkwentro. Binigyan sila ng pagkilala at tig 10,000 piso. Binigyan din ng posthumous promotion ang Fallen 44. Nag-alay ang mga staff survivor ng kanta, pero napapatigil ang lahat sa kakaiyak. Yan daw ang mensahe ng Special Action Force sa Pilipinas. Pangako nila, pagsilong daw ng mga sugat, lalaban sila ulit. Shara Zambrano, ABS-CBN News. Samantala, pinaigting pa ng militar ang kanilang ofensiba laban naman sa BIFF o Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters na nasa ika-7 araw na. Nababahala na rin ang mga residente sa ilang bayan sa Maguindanao na mauwi ang sitwasyon sa gyera kapag hindi maaprubahan ang Bangsamoro Basic Law. Nagpapatrol si Lori May Andong. Puro sundalo ang makikita sa mga liblib na barangay ng Mamasapano dito sa Maguindanao. Sa barangay Linantangan, nagkampo ang tropa ng Marines. Kanina, tuloy-tuloy ang paggalaw ng militar sa Maguindanao at sunod-sunod ang pagpasok ng mga tangke sa lugar na ito sa Datu Saudi Ampatuan. May impormasyon kasi na may armadong grupo sa looban. May operation kayo po? Meron po? Meron. Pwede sumama? Nakada. Saan ko na mapunta, sir? Yan lang sa loob. Hanggang umalingaw-ngaw na ang putukan. Sa radio room, na-engage na umano ang